ko lang, ano ang need ipagawang documents kapag maibibigay na property ang isang tao sa akin? So property ha, I assume this is real property. No, usually po real property naman ang dinodonate, no, kapag kaganyan. Kailangan po talaga may written document po tayo, no. Written document kapag ganito po kasi, ibig sabihin, meron pong donation. Kapag may bibigay no, when you say donation, walang kapalit, di ba? Kasi hindi siya kagaya ng sale na mayroon kang babayaran, no? Or merong kapalit, no? Kapag sinabing donation, wala po siyang kapalit or gratuito si nature, no? Wala kang inaantay na kapalit. Pero bagamat ito po ay isang donation at wala pong inaantay na kapalit, mas mainam po, lalo na kung real property, na may document or pasalatan po kayo na nagsasabi na ang isang property ay binibigay sa inyo at meron din pong acceptance, no? Pwedeng in the same instrument, but mas maganda po merong separate document na kung saan yung separate document, magre-refer ka doon sa first document na naglalaad, na nagsasaad na mayroon pong donation at yung donation na yun, sasabihin mo doon sa acceptance na nasa another document na tinatanggap ko po ang isang property na nakalagay po dito sa document na ito, tapos i-annex nyo po yung naunang document, no? So, ganun po yung mangyayari. Para po masabi na nagkaroon po ng donation at nagkaroon po ng acceptance, no? So, kapag ganun po yung mangyayari, so maganda pong may kasulatan. And then, syempre siguro pag-usapan na rin po, no? Kung meron pong, sino po ba ang sasagot ng donor's tax? Kasi syempre kapag binigay, meron po pa rin obligasyon sa batas na magbayad po ng donor's tax. So usually po, ang sumasagot niyan ay yung nag-donate po. So siya rin po yung magbabayad ng donor's tax. So kung ganun po, maganda na rin po maging malinaw sa inyo para hindi po magka-problema later on. Sino po ang sasagot ng bayad for the donation, no? Lalo na kapag real property kasi may percentage po tayo, no, na kino-compute kung magkano po yung assessed value ng property. And then based on that, magkakaroon po ng computation kung magkano yung percentage for the donor's tax, no? So again, maganda pong may kasulatan pertaining to the donation and yung acceptance po ng donation, no? And then maganda rin pong nakalagay na dyan kung sino po yung magbabayad ng donor's tax. But usually again, it is the donor who is required or mandated by law to pay the donor's tax.